Una po sa ating mga balita sa harap ng pinaigting na pagdaraos ng mga job fair at ang pagpapataas sa kakayahan ng mga manggagawa sa pang-apat na buwan ngayong taon ay naitala pa rin ang mataas na employment o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, nananatiling matatag ang labor market ng Pilipinas ngayong April 2025. Umabot sa 48.67 million ang employed na Pilipino, mas mataas kumpara sa April 2024. Nasa 95.9% ang employment rate, habang ang unemployment rate ay nasa 4.1%, katumbas ng 2.06 million na Pilipino na naghahanap pa ng trabaho. Ang story dito sa April 2025 versus April 2024 para matanggal natin yung seasonality factors. So the increase, we are reaching that point wherein our employment rate is close to 96%, 95.9%. So that is indication, a good indication of yung economic activities. Paliwanag pa ni Mapa, bagamat bahagyang tumaas ang bilang ng unemployed, hindi ito statistically significant dahil dumarami ang nag-participate sa labor market. Git ni Mapa, mayroong halos 340,000 na dagdag pero hindi lahat na-absorb as employed personnel. Isa na dyan si Althea May. Kakagraduate pa lang sa senior high school. Hirap daw siyang makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan sa job experience. If ever po na makakapasok po ng cashier, then go ko na po. If ever man po na hindi po makapasok, hanap po ulit ng iba. Minsan po kailangan pag maghanap ka ng trabaho, dapat may experience ka. Since po ako, parang ang applyin ko po ngayon, second experience ko pa lang po. So mahirap po talaga. Si Amorlito Doquila, isang 54-year-old na dating shipping engineer, naghahanap na rin ng trabaho dito sa Maynila. Aniya, mahirap na makasabayan ang mga mas bata pa sa kanya, kaya mula dagat, sa lupa naman siya magtatrabaho. Meron po kami ng tinatawag na age limit. So kagaya sa akin, mga 6 years to go na, magiging senior na ako. So wala pa naman akong sakit at gusto ko pang magtrabaho. Ang nakikita namin sa aming mga may edad na, napapansin namin na ang nangyayari dito, ang gusto nila yung mga bata-bata pa dahil pakinabangan pa nilang gusto. 317,000 sa kanila absorb as employed. Ang isang factor na nakita namin, ang karamihan na ang increase, no, yung source of increases in terms of age group, ay nasa 55 to 64 years old, nagdagdag ng 213,000 sa employed, at 65 and above, nagdagdag ng 157,000. So ito yung dagdag natin, no, dito sa April 2025. Ayon kay Mapa, bahagyang bumaba ang labor force participation rate sa 63.7%. Nananatiling malapit ito sa mga naunang buwan na mayroong higit 50.74 milyong Pilipinong aktibong bahagi ng labor force. Nasa 14.6% naman ang underemployment na may 7.09 million ang naghahanap ng dagdag o mas magandang trabaho. Sa kabuuan, mas maraming trabaho pa rin ang nagmumula sa services sector, sinundan ng agriculture at industry sectors. Nangunguna sa mga subsector ang administrative support, pamahalaan at depensa, at agrikultura sa paglikha ng trabaho. Samantala, pinakamataas ang employment sa Cordillera, habang pinakamababa naman sa Central Visayas. Patunay ng patuloy ng pagtutok ng gobyerno sa inclusive growth para sa mga Pilipino. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.